check up the stuff. Hula ho mga ka-Angel! Ito naman po ang inyong lingkod, ang inyong katrobal kalakwatsa, Kuya JJ. So sana po nasa healthy at maganda po yung araw po ninyo. At para mas maganda po yung ating paglalakwatsa at pag-discover ng mga informasyon at mga lugar. So mga ka-Angel, ay araw po ng Lunes at meron po tayo na namang schedule sa driving sa truck. So pansin nyo po kasi nung mga nakarang video natin mga ka-Angel at puro na lang po truck yung pinag-uusapan at saka tinatopic ko o content ko. Kasi po kahit tulad po ng sinabi ko, may deadline po kasi ako na tapusin hanggang July 10 or before July 10. Otherwise mamimiss ko yung opportunity po na makapag road test sa registry para makakuha po tayo ng class 1 license. So class 1 license po mga ka-Angel ay license po yan ng mga truck trailer, yung mga mahaba po, yung mga long haul o yung mga cargo na nagtra-transport po ng mga goods or any products po across Canada and United States. So yun mga ka-Angel, at talagang sacrifice ko po yung time natin at kailangan po natin na mag-school at matapos kasi like I said po, yung company ko na pinagtatrabuhan ngayon ay covered po nila yan at sagot po nila yung tuition fee na part po ng benefits namin. At sayang din po yung opportunity. Actually kayang-kayang matapos po sana yan ng 2 months. Kaso last year po and early in this year ay mayroon po tayong mga very important po na inasikaso na kailangan po nating i-stop muna temporarily yung schedule natin sa school. But like I said, no choice na po ngayon dahil running out of time na po ako. Kailangan ko na po talagang tapusin. So very thankful po kasi yung company ko ay meron po silang benefits na gano'n na sasagutin po nila yung tuition fee. Like I said, is 100% shouldered by my company right now, yung tuition fee po ng class 1 truck driving dito sa Alberta. At like I said, more or less 12,000 ang tuition fee. It depends on the school. So it's very big amount of money yan kung issue-shoulder nyo po. Kaya po yung mga kapatid natin nag-loan po sila sa government para lang may pang tuition fee. At merong program po yung government na about sa class 1. Kasi something like may naging kaklase kasi ako na dalawang Pilipino. At sila ay actually nauna na silang nag-graduate kasi may naging palugit din po sila noon from the government na kailangan nilang tapusin.
So yung isa po is pumasa na siya po ng class 1. Yeah, good for him. I'm happy for him kasi finally nakuha na niya, kasi that time po yung dalawa po sila parang na laid off po sila ng work during pandemic, yung COVID-19. Unfortunately yung company nila kailangan nilang magsara. So in that case nawalan po sila ng work. So nag-file po naman po sila ng EI, Employee Insurance from the government. Meron po silang kahit paano natatanggap pang tustos sa mga gastusin, but it's not enough po kasi di naman 100% po kasi yun na yung kumbaga kung magkano yung sinusweldo mo sa previous company mo, kumbaga, or it depends the income na ginawa mo noon, depende po yun. I think 60% kung hindi ako nagkakamali. So kung marami ka pong binabayaran, it's not enough. Kung sakto lang, enough na rin po. Pero like I said, kailangan mo pa rin mag-work para sa future mo, ninyo, ng family, at para din po sa retirement po ninyo. So dito sa Canada mga ka-angel, ay may mga program from the government na pagka po nawalan ka ng work, ay pwede ka mag-apply ng EI, which is Employee Insurance, for ang meaning, at kumbaga tustusan ka muna ng government habang while you are looking for a job. But siyempre hindi po naman pwedeng ganun lang. So yung classmate ko pong Pilipino na nakasabi ko po na nung last year ay may naging program po yata yung government that time na nabanggit sa akin na if you lose your job na hindi po dahil sa inyo o yung nag-quit ka, like dahil sa mga pangyayari na hindi natin inaasahan like yung COVID-19, ay may program po yung government ng Canada na they can send you to school for free. At yun, mag-i-school ka while you are in EI. So in that case po, inabail po nila yon, which is very kumbaga good, kasi nawalan ka na ng trabaho, pag-aaralin ka pa ng government ng Canada. O, kita nyo mga ka-angel, how nice or how kumbaga yung law or yung Canada po. Kaya like I said, I will encourage yung mga kapatid natin Pilipino all over the world, hindi lang sa Pilipinas, na try your luck in Canada. Try to apply po. Marami pong job sites, just check it in Google or internet. At marami kakaroon kayo ng mga idea on how to apply, kasi maganda po yung pamamalakad po dito. Like I said, Canada is a first world country na one of the best government in the world. At like I said, yung economy po ng Canada at the moment ay nasa top 10 biggest economy in the world, which is very good sign na yung economy po ng Canada is okay na okay. Pagka po yung economy po ng isang country ay maganda, means very good opportunity rin po pag tayo ay manirahan doon. So yun po mga ka-angel, at King, ini-encourage kayo lahat na mag-apply po dito sa Canada, kasi marami po tayong nakukuhang benefits from the government. Hindi tayo pababayaan ng Canadian government kung tayo po ay nagrabyado like sa mga trabaho. Marami pong trabaho dito, tsaga-tsaga lang, wag lang mamili, sobrang dami po. Marami pong way kung gusto. Kung ayaw, always may dahilan. Wag po nating gawin ganun ang ugali natin. Pray hard, it works, just keep on working, keep the faith, keep on praying. I'm pretty sure ma-achieve nyo po yung mga goal nyo sa buhay. Think positive always, not negative. Like I said, marami po akong pinagdaanan before po ako nakapunta dito. Kumastos po ako ng sobrang laking pera. But like I said, I trust everything to God. At andito na tayo ngayon mga ka-angel. Believe. Makasalanan po tayo, pero find a way na maging maniwala ta naman po tayo sa Panginoon. So yun mga ka-angel. At go back to tayo sa sinasabi ko kanina, yung classmate ko pong Pilipino mga ka-angel, inabil na Leon. So free daw sabi nila. So yung government pa yan until you yung mag-road test ka na sa registry,
ay yung di ako nagkakamali, the government will still give you free payment yung pag kung magro-road test na po kayo. Ay nakalimutan ko lang po kung ilang beses na, kung for example yung kung mag-fail ka po sa first, I think second still paid from the government or even may company as well. Kumbaga yung, kasi pagka po nagpa-schedule ka ng driving, may bayad po sa registry yan. Siyempre ba, parang fee po yan ng mga nagpapa-road test, mga examiner. So in that case po, yun po yung binabayaran natin. But like my company and I think the Canadian government, yung sinabi ng mga classmate ko na Pilipino, ay shoulder pa po yata yan hanggang second attempt. I'm not sure yung third attempt ay kung bumagsak ka, i-shoulder mo na. So sa company ko po, I think second attempt is still free. Pag bumagsak ka po ng third, I'm not really sure na ko kung kailangan ko na ako na mag-shoulder doon. But like I said, at least 1 or 2 is free. So like I said, sa unang attempt, try your best na pumasa kayo. Pag hindi talaga, sa second attempt, try pa rin. So try and try para hindi kayo magbabayad. But so going back po sa yun po yung classmate ko ni isa, nag-message sa akin. Nakapasok na po siya sa isang malaking company po. Yung company po ng long haul. Yung ibig sabihin, yung talagang US, Canada po ang sinaservisan nila across Canada. Then there's also chances na mag-deliver ka po ng product sa US, all over US, California, Texas, New York, anywhere in US and Canada. So may chances din po na mag-deliver ka po sa northern part po ng Canada or even northern part po ng US, which is the Alaska state. So it depends po yan. Depende naman po yan sa experience at saka yung mga mapagkakasunduan nyo ng company. Usually po, at saka yung, alam mo yung mga trailer mga ka-angel na isang trailer na mahaba, meron pang hinihila pa na isa, parang train na kumbaga yung haba. Yun nilalagay lang po yun mga ka-angel, yung mga eksperto na, yung talagang matatagal na po sa truck industry, na talagang experiensyado na. Hindi po kayo lalagay doon yung mga super long, may tinatawag silang trailer A, B, C, tatlong trailer na hihilain po ninyo gamit po yung tractor. So which is very, kumbaga kailangan magaling po kayo doon, expert na po kayo sa pag-ligo, especially sa ligo o yung mga pag-parking ganun, dahil mahaba po. Tatlo po yun. Yung isa pa nga lang po, kung new driver ka, mahirap din po kasi yung movement po ng trailer is iba. So usually po yung mga experienceado na yung nilalagay doon. So as a start, new driver po, isa-isang trailer is enough po. Pero like I said, Pilipino po tayo mga ka-angel. Hindi po na iba po ang galing ng Pilipino mga ka-angel. I'm proud, I'm very really proud po sa pagiging Pilipino. Marami po akong mga vlogger na po sa YouTube na pinapanood. All over across Canada, may vlogger sa Alberta, may vlogger sa Manitoba, sa Saskatchewan, anywhere. Magagaling po sila mga ka-angel. Hinahangaan ko sila, idol ko sila mga ka-angel. Kaya nagkumukuha po ako ng mga idea at advice sa kanila through panonood sa kanila. Kaya in that case po ay nagkakaroon ako kahit paano ay nakakatulong po sa akin. They're very good mga ka-angel. Meron pong isang vlogger na masasabi kong talagang eksperto na siya kasi US Canada po yung biyahe niya at nag-deliver po siya sa northern part pa sa mga Yukon, mga Alaska gano'n, na dumadaan po sa ice sa pagka-winter, yung sa frozen lake gano'n. Tapos binibideo niya po yung mga lake na pinsan may mga cracks gano'n ako na kumbaga kakaroon ka na po ng mga kunting, kung hindi po malakas ang loob mo, siyempre mag-nervous ka. Pero like I said, pagka po talagang yun yung nature ng work mo at saka mahal mo ang work mo at saka sanay ka na, wala na lang yan kumbaga. So yun, marami po mga ka-angel at gusto ko pang banggitin yung pangalan pero di ko po alam kasi kung pwedeng banggitin dahil kung yung mga privacy nila, ganoon ba. Pero marami po sa search nyo lang po yan, mga truck driver sa internet, Canada truck drivers, mga Pilipino, mag-appear po yung mga YouTube channel nila. So
Tsaka yun mga kaidel, at kung fun nyo yung pagdadrive, nako, truck driving is pwede po yan dahil actros makapamasyal po kayo. Meron din po ako sinusundan na mag-asawa. Yung una lalaki naging truck driver, and then afterwards nag-aaral din yung asawa. So nakakuha po ng pareho ng class 1. So dito sila sa Alberta, I think sa Calgary sila nakatira din. At salitan po sila sa pagdadrive pagka nag-deliver po sila sa US. So again, may nag-video sila at all over US po, mga Canada po yung video nila na nakakapasyal po sila. So pagka po ganyan mga kanjel, ay yan po yung fun ninyo, you can try your luck sa big truck driver, and kaya pretty sure na maganda rin po yung bigayan dyan. At dahil po very important at saka challenging yung mga trabaho po ng truck drivers, na hindi po talaga matatawaran yung kanilang ginagawa dahil sa pag-transport, pag-deliver po ng mga pangangailangan ng mga tao. At hindi lang po yan, pangangailangan po ng mga company para makapag-operate po yung mga company din. So in general po talaga, very important po yan mga truck driver mga kanyan, dahil sila yung naghahatid yung mga lugar, especially sa mga lugar na hindi na maabot po ng train at saka airplane. So sobrang laki po ng Canada, especially at US na lupa, ay kailangan po talaga ng truck driver mga ka-angel. Kaya po mga ka-angel, kung may experience po kayo sa Pilipinas, especially sa mga truck driver sa Pilipinas o yung mga Middle East, mga ganon, try your luck po dito mga ka-angel. At minsan mababago po yung buhay ninyo pagdating nyo po dito, dahil malaki po yata ang kanilang yung bigayan. Dahil po nga, I think if I'm not mistaken, ang nabanggit yata ng school at the time, or isa sa mga nakausap kong truck driver is per miles po yata, or per kilometer po yung parang sweldo, yung rate ba. Kung for example, sobrang lawak po ng Canada, for example, going to British Columbia is around almost 1,000 kilometer. And then so one way po yan, mag-raise kayo ng 1,000 kaya sa isang biyahe. Yung pabalik pa, aside from the base pay pa po yata yan. So i-base nyo na lang po dyan mga ka-angel, at talagang maganda po yung bigayan. Like I said, believe in yourself. Kumbaga, kinaya po ng iba, bakit hindi nyo po kaya? So pag ganun po mangyari, alagaan po natin din ang sarili natin at maging fit at healthy po tayo, dahil po yung magiging truck driver is may makailangan din po ninyo kasi mag-check din ng mga parts ng like mga pre-trip inspection. I-check nyo po yung mga parts po ng truck. Kaya pagka ganyan po ay kailangan maging fit din po tayo. At of course, at kumbaga presence of mind din. Kasi kaya po sa Alberta mga ka-angel, at I think some part of Canada or other provinces, they required like going to school first before taking your class 1 road test. Dahil po marami po kasi nangyari na nabanggit ko na po sa mga video na kailangan po hindi tayo engot-engot o sorry sa term ko, or yung parang ignorante tayo about sa truck, kasi hindi po yan regular car na ganun-ganun na lang na i-drive. Sobrang laki po, kailangan po nating magkaroon ng idea kung paano yung proper braking, especially po sa pababa, kasi maaari po tayong ma-loose brake at makahit po tayo, makarabas po natin yung mga car na maliliit sa harapan po natin, especially po yung cargo natin, yung weight po ng load natin is very heavy. Akala nyo yung impact niya po, alam nyo yun, madudurog talaga yung car pagka na-hit nyo po yung mga smaller car, which is marami na pong nangyayari yan especially po sa US, kasi very more population or more like busy than Canada because of the population, ay marami pong disgrasya nangyayari doon. Kaya nga po at one more thing po, meron din po sinatawag nilang runaway ramp, yung parang kung malose break ka na po yung pababa, meron pong nakadesign sa gilid na parang paakyat, na parang usually rough road siya. Pagka na loose break po yung mga truck, usually doon sila pumupunta at para mag-stop po yung truck. So presence of mind po pagka ganun, lagi yung i-monitor yung mga runaway ramp, kasi may mga sign naman po yan
para at least kung ma-loose brake man po tayo ay wag naman, mayroon pa tayong idea kung paano natin i-stop yung truck. Kasi ang controllable na po yan, wala tayong magagawa ng mga kanyal. Kung na-reach niya po yung maximum temperature ng brake system ng truck, especially po pagka summer, mainit. Unlike po kasi yung design po kasi ng truck, yung brake niya po is parang air drum, parang kumbaga parang nagre-rely sa air pressure. Kumbaga kailangan may schooling din ng air brake. Kasi pag na-reach niya po yan, hindi nagagana yung brake system po ng truck. In that case, wala na po tayong magagawa mga ka-angel, kundi especially number, magdasal po tayo at maghanap na lang po tayo ng runaway ramp para kung tayo pupunta, doon tayo magpapa-stop. Sa alay po kasi sa regular car na caliper, yung mga design ng brake system, yung mga rotor, ganun. Iba po sa truck mga ka-angel, nagre-rely po yan sa hangin, kaya may tinatawag silang air brake class, which natapos na po tayo doon. So very very important po yung pagtuturo nila paano ba mag-drive ng truck, especially sa mga malalaki. Hindi lang po yan sa mga trailer mga kinde, directly mga dump truck din kasi mabibigat din po yan. Kaya kailangan talaga ng mga class din. Yung isa akong friend, class 3 yung ginawa, nagkaroon din po siya ng schooling. Almost same din po yung tuition fee. So luckily nakatapos na at saka may like class 3 na rin po siya. At he's trying his luck na mag-apply po sa mga company at mga government posting. So yun mga ka-angel, at ina-encourage ko po kung mayroon po kayong experience sa truck, come to Canada mga ka-angel at try your luck here. Kahit samang sulok kayo ng mundo, and gawa lang po kayo ng resume, update nyo yan, mag-search po kayo sa internet. Marami pong job site, mga Job Bank Canada, yan po yung mga run by the government. Marami pong site at magkakaroon po ko na yung idea. At one more thing mga ka-angel, yung being a truck driver is madali pong, or hindi ko masabing madali, pero isa sa mga top priorities or yung talang madaling ma-PR, permanent resident sa Canada, dahil isa sa yung kategory niya po is skilled. So skilled po siya, kaya yung pag-apply po ng permanent resident is masasabi ko pong siguro mas madali compare po sa ibang mga positions. So yun, meron po akong nakita din na mag-apply po kayo ng truck driver, tapos pagdating nyo po dito parang PR na, parang ganun. Meron din pong mga ganun mga kayo, parang immigrant na kayo agad, parang PR na kayo dito sa Canada pagkadating nyo. At marami po akong mga nakakilala sa ibang country din na truck driver sila sa ibang bansa. I mean, nagkaroon yata sila ng application for permanent resident right away, ay pagdating nila dito PR na. Pagdating po dito, nag-apply po sila ng work at yun, pasado. So yun, at pagdating dito, natanggap sila ng mga company. Mga ka-angel, sa school ko po ngayon at may maraming company na naghahanap po ng truck driver. Ngayon nagbigay sila ng mga brochure or pamphlets na sa company nila kung gusto nilang mag-apply after the school, and pwede sila mag-apply doon all over Canada. Hindi lang po Calgary mga ka-angel. At meron din pong kung gusto nila po within Alberta, meron din po yan. So itinuturo po lahat yan sa pagdating po sa class. At marami mga ka-angel, nakakailangan po talaga yung Canada ng driver dahil sa sobrang laki po ng Canada at nagugrupo yung economy ng Canada, ay kailangan nilang matustusan yung pangangailangan ng labor force about sa mga truck drivers. Kahit saan pong mga work din, lagi po yan. Kaya yung government po pinagpapaaral na lang po yung mga nawawalan ng trabaho na sa yung nag-close na company, so like yung mga classmate ko na for free. So kaya very very good po mga ka-angel dahil may mga ganung program dito sa Canada, sa company ko rin po. At actually alam ko na po yan mga ka-angel,
At ngayon lang po ako nagkaroon ng time din. Kasi nagka-busy ako kaya nag-decide ako nag-enroll. At isa ko pong katrabaho sa work ko, natapos na po siya. Siya po yung na-encourage sa akin na why don't you enroll kasi free naman. So isa na po siyang class 1 licensed driver. At yun, nagmamaniobra na rin po siya ng mga trailer sa company namin. At yeah, tulad po kayong classmate ko rin po na isa, yun, bumibiyahe na po siya mga angel. So hindi ko alam kung nag-US na siya. Nakita ko sa mga video niya na yun, nagbabiyahe na siya at nagsabi sa akin na tanggap na po siya. So yun mga ka-angel, at sana po at matry nyo din po yan. At sa una po struggle pagka wala po ko idea sa truck. Pero like kasi ako, wala akong experience sa truck sa Pilipinas o anywhere in the world. At nagkaroon na po ako ng experience na itra sa bantay yung isang truck pero hindi sa trailer. Yung para mga 10-wheeler truck na parang cargo din pero hindi sa trailer. So in that case po ay at least may idea ko, pero like I said, very kumbaga iba po yung sa may trailer kasi iba yung movement ng trailer. Kaya unlike po sa isang body lang na pagka mag-reverse kang ganun makukuha mo na. Pero yun mga kanyal, like I said, believe in yourself, focus, at kayang-kaya po natin yan. At yun mga kanyal, at pupunta na po tayo ulit dun sa ano natin, sa school, sa yard. Dahil mayroon po tayo isang session ng road na naman. So road, it means na mag-drive po tayo sa road, sa mga streets. So hindi ko po alam kung kailan po yung backing naman na schedule, yung patrasabante backing, saka yung sa yard, yung sasabihin mo yung mga parte ng trailer at truck. So may mga standard SOP din po yung ganyan, kaya ituturo nila lahat yan. So like I said mga ka-angel, at yan, search lang po sa internet kasi high-tech na tayo ngayon mga ka-angel. Marami pong nag-upload ng mga video na makakatulong sa atin. At pagka gusto niyo po talaga, wala pong mawawala, especially po pagka libre. At actually mga ka-angel, yung company ko rin po ay hindi ko naman po pinagyayabang, pero hindi lang po truck, class 1 yung mga course doon. May mga web designer, mga IT, management, mga gano'n. Pero chinus ko po kasi yung truck dahil 2 months lang matatapos ko na. Akala ko matatapos ko within 2 months, pero nagkaroon po ng mga emergency na kailangan natin ayusin. Kaya na-stop po ako. Kaya kaya ng 2 months yung mga kanya within, makalestan pa kung araw-arawin ninyo. Kaya yun. So yun mga kanya, ang aking naisishare ngayon. At malapit na po tayo. Ayun, umuulan po kanina dito sa area nito sa north ay medyo wala na. So baliktarin ko yung camera. So ayan mga kanya, ayan. So, malapit na po tayo at mag-exit po tayo dito sa Meti Trail. Ayan mga kanya, yung katabi ko. Ayan. Yan, ito, ganyan po yung mga klase ng mga ida-drive po ninyo kung class 1 na kayo. Yan. Tulad po ng sinabi ko, ibaba po yung design po ng tractor dahil may special long haul, may kwarto po sa likod. Yan. Ngayon mga ka-angel pala, yung mga truck ngayon, huwag kayong mag-aalala mga ka-angel kung wala kayong idea sa manual. Kasi manual po kasi yung sinasabi ko ngayon na pinag-aaralan ko. Ginawa ko, ako mga ka-angel, sa totoo lang, may prinsipyo ako na make your life easy. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo kung pwede naman maging madali. Ibig sabihin po yan mga ka-angel, like I said, like now, hindi ko po sinasabing pinapahirapan ko sarili ko. Gusto ko lang po matutunan at ma-share po yung kasi yung manual sa truck. Kasi nag-drive na po ako ng manual sa ordinary car, pero sabi nga nila iba po yung design ng truck. So chinus ko po yun, hindi dahil pahirapan, gusto ko pahirapan sarili ko mga ka-angel. At gusto ko lang pong kumbaga magkaroon ng idea. So going back po yung sinasabi kong make your life easy. Ngayon po mga ka-angel, yung mga truck ngayon, mga tractor,
almost 99% na po kasi yung mga company ngayon ay automatic na yan. Parang ordinary car lang na may drive, may reverse, may neutral. Minsan yung design nga ng yung parang yung pinaka-cambio niya parang volume lang ng radyo. Yung iikutin nyo lang na ganun is okay na. May ilagay nyo sa drive, reverse ganun. It's very very easy to drive dahil ang kakaiba na lang po sa normal car is mahaba. But like I said, kahit gaano pa kalakihan, kung masasanay nyo, araw-araw nyo dinadrive, masasanay po kayo. So, actually, nire-recommend nga ng mga instructor ko na bakit daw hindi na lang automatic lang ako yung, at saka mas automatic na lang po yung pag-aaralan ko para mas madali at mas madali ko nang kumbaga matapos yung session. Sabi ko, yeah, may plano ako, pero gusto ko lang ma-recall ulit at magkaroon talaga ng idea talaga yung proper sa manual. Sabi ko, it's up to you. Sabi naman nila, hindi naman kaya pipilitin, pero they always recommend to you, go for automatic, make your life easy. Kasi 99% sabi nila, automatic na po. So in that case po, madali lang po i-drive yung truck na kung sanay na kayo sa mahaba. Pagka automatic, wala na pong clutch yun. Kasi automatic nga po, reverse drive, neutral, ganun lang po yung ang lang yun doon, challenge na lang ay yung pagbabaking, tsaka yung pagmamaniobra na po kung liliko kayo. Ganun lang po yung mga challenge doon. Kaya which is very very kumbaga very very good dahil kunti na lang yung pag-aaralan ninyo kung halimbawa ay automatic po yung i-drive po ninyo. Tsaka one more thing mga ka-angel, may mga kilala din po ako, naging operator po sila ng truck. So naghulugan po sila ng truck at contractor na po sila, parang business na rin po yun. So, tulad po nung sinabi ko nung mga nakarang vlog na kung contractor ka, may sarili kang truck, for example, isang company may product po siyang, let's say, mga foods or meat, for example, meat. Pupunta ka doon sa planta, huhugutin mo, hihilahin mo po yung tractor, and i-deliver mo na po kung saan man yan sa Canada or US. Like I said, let's say you are in Alberta, you're going to deliver that product to Ontario or British Columbia or anywhere, babayaran ka po nila. And in that case po, meron ka rin pong pagdating po, going back and forth, usually po may mga cargo, may mga dalakang kumbaga pabalik. So may kapalit. Pagdating mo ng Ontario for example, meron ka namang cargo doon na ihilain at pabalik naman dito sa Alberta, or you can drop by in nearby provinces like the Saskatchewan area at yun. So in that case, going back and forth, meron ka pong kita. So for example po mga ka-angel, mag-deliver ka sa Ontario, for example, is like a more than 1,000 kilometer. Let's say example lang para sabi natin maintindihan. Let's say ang bayad po yung isang way is, let's say around 1,500 or 1,500. Example lang po yun. Pagdating po ng Ontario, may load ka na namang may load ka na naman pong ihilahin na pabalik. May bayad mo, it's around let's say 2,000, depende yata sa load or ano man yan na klase yung tapos distance. Let's say to make it easier, the computation is 3,000 balikan. Paano pa po yung gas? So in that case po, sa'yo yata yung gas. Pero like I said, sinabi ko lang na ganun para madali tayo mag-compute. So let's say 4,000 ang kinita mo. Yung gas mo po kumakain dyan, siguro palagay na lang natin na 1,500. Meron ka pa rin para po 2,000 sa isang lang. Kumbaga sa isang let's say 1 week, meron kang 3,000 maka-angel, which is not bad. It's a big amount of money, and then you can rest. Kung ano ka na, pwede kang muna, wag ka muna ma-make up ng mga load. So hawak mo pong oras mo. So okay din po siyang option mga ka-angel. At kasi po yung mga ka-angel, at naranasan po kasing may experience din po kasi ako sa parang contractor ka, pero shoulder mo lahat. You are going to pay all your gases and maintenance and like the permits and everything. But
of course, wala na po sigurong gagawa kung talo ka, di ba? So in that case po, hawak ko po yung oras mo at isa pa kang businessman. In that case po, pagka po maganda po yung ganun mo, pwede ka po magkaroon pa ng idea for other businesses. Like pagka malaki po yung kita nyo mga ka-angel, pwede ka pong magkaroon ng another business. Which is you can, dito po sa Canada, madali na po kumuha ng pera, ay ng car. You can start maybe one car and use for rental company, or magkaroon ka ng rental company until it grows. Dadagdagan mo ulit ng rental ng another car, then meron kang contractor ka sa truck, and then you have a rental company. In that case po, negosyante ka na. Marami pong ginagawa ng ngayon, mga namit ko po, hindi lang Pilipino, may mga ibang lahi din na gumagawa yan eh. So pagka po may business mind kayo, business minded, explore everything mga ka-angel, na pwede na magkakaroon kayo ng pasok po sa inyo na hindi kayo nahihirapan at hindi na rin kayo nagre-rely sa mga company. Like I said, you can go anywhere, you can travel anytime na wala kayong company kasi kayo na yung businessman. So yun mga kanya, maraming option. Kailangan po open-minded po tayo at mag-explore po yung mga other possibilities or other way na paano tayo kumita ng pera at mamuhay. Hindi lang po nagre-rely tayo sa isang option. Kailangan po open-minded at exploring different things na makakatulong po sa pamumuhay natin mga Indian. So meanwhile, lang po ako ng mga ideas which is tulad ko ng sinabi ko yan po yung mga senior din sa akin ng mga nakakilala ko, mga kaibigan nakilala ko sa pagtatrabaho sa school na they are planning to buy their own tractor. Yung mga naging classmate ko, they are planning to be a contractor as well pag nakuha yung class 1. Then you can ganun po yung gagawin ng iba akong mga classmate noon. So depende po yan, maka-explore po natin yan. Kung okay, why not? So malapit na po tayo dito sa yard ulit mga ka-angel. At mayroon pa tayong 4 minutes at hanapin natin yung instructor natin. At hanapin na naman po natin yung truck, kung ano yung gagamitin natin. So ito mga ka-angel, nisi-share ko lang, yung Canada po mga ka-angel ay nangangailangan po ng mga truck drivers. So be aware, check nyo po yan at pagka maging patok po sa pamumuhay po ninyo. So yun mga ka-angel, aking vlog muna at bababa na po ako at pupunta na po ako sa office nila at hanapin natin yung instructor natin. So salamat po sa panonood mga ka-angel at hanggang sa sunod na video po natin. Ingat po kayo lagi. Always pray to God. Pray hard, it works. Ito po ang inyong lingkod, inyong katrobat kalakwatsa, Kuya JJ. Maraming salamat po. God bless you.